Mula pagkabata, may isang salitang paulit-ulit na tinuturuan sa iyo, makatotohanan. Sinabihan ka na magtakda ng makatotohanang mga pangarap, na magkaroon ng makatotohanang inaasahan, na maging isang realistang tao. Naniniwala kang ito ay karunungan, hindi ito. Ito ang pinakadakilang psikolohikal na panlilinlang na nagawa sa atin. Ang pagiging makatotohanan ay isang kulungan na tinahi ng mga medyokre para manatili kang tahimik sa selda katabi ng kanila. Ang nakakatakot na katotohanan na ayaw aminin ng lipunang Pilipino ay ito. Bawat imperyo, bawat pangmatagalang pamana, bawat dakilang tagumpay sa kasaysayan ng ating bansa, ipinanganak lahat ng isipang klinikal na tinatawag na baliw. Ipapakita ko sa iyo kung paano gawing sandata ang pagkabaliw na yon. Kung paano magsinungaling sa mundo hanggang sa sumuko ito sa iyong bersyon ng katotohanan. Ngunit para magawa ito, kailangan nating sirain ang programa na tinutupad mo ngayon. Dahil ang mga matino at makatuwirang tao, sila ay natatalo. At kung gusto mong maunawaan kung bakit ang iyong tagumpay ay nangangailangan ng isang kalkuladong paglabas sa realidad, kailangan mo munang makita ang bitag ng katinuan. Ang arkitektura ng makatotohanang bitag. Tingnan mo ang mga taong nagsasabi sa iyong maging realistic. Tingnan mo ang kanilang mga mata. Tingnan mo ang kanilang mga buhay. Makapangyarihan ba sila? Malaya ba sila? O pagod na lamang sila? Ang pagiging makatotohanan ay relihiyon ng mga napagod. Isip-isip sosyal tayong sambahin ang pagkakaisa sa ilalim ng pagkukunwaring ito ay prudensya. Sa sandaling ipahayag mo ang ambisyon na nagbabanta sa pangkaraniwang antas ng grupo, inaatake ka ng immune system ng lipunan. Hindi ka nila inaatake ng kamao, inaatake ka nila ng pag-aalala. Sigurado ka na ba? Paano kung bumagsak ang negosyo? Karamihan sa mga negosyo ay nabibigo. Tinatakpan nila ang kanilang inggit sa wika ng proteksyon. Sinisikap nilang iligtas ka sa kabiguan dahil natatakot sila sa kung ano ang sasabihin ng iyong tagumpay tungkol sa kanilang duwag na pagpapasya. Kung tatalon ka at tunay na lipad, pinapatunayan nito na ang kanilang desisyon na manatili sa lupa ay isang pagpili, hindi isang pangangailangan. Inilalantad mo ang kanilang katamaran. Para mabuhay dito, kailangan mong itayo ang isang mental na kuta ng irasyon na paniniwala sa sarili. Kailangan mong maging ganap na immune sa gravitasyonal na hila ng pangkaraniwang pag-iisip. Isipin ang mga sandaling namamatay ang iyong momentum. Nang bumagsak ang mga numero, nang magsimulang bumubulong ang mga tao na nawala ka na. Agad-agad na bubuong paligid mo ang mga realista tulad ng mga buitre. Sasabihin nila sa iyong magkompromiso, na baguhin ang iyong estilo, na yumuko at amining mali ka. Umaasang kung susundin mo ang kanilang mga patakaran, bibigyan kanila ng pahintulot na maging matagumpay muli. Kapag namatay ang momentum, nagkokompromiso ang mahihinang tao. Binabago niya ang kanyang diskarte para mapayapa ang mga kritiko. Sinisikap niyang patunayan na siya ay makatuwiran. Iniisip niyang ito ang magliligtas sa kanya. Hindi. Pinapatunayan lamang nito sa kanyang mga kaaway na maari siyang sirain. Ginagawa nitong tama ang kanilang punto. Ang taong may malakas na pangarap ay gumagawa ng kabaliktaran. Kapag sinabi ng mundo na mali siya, nagdodoble siya. Tumatangging humihingi ng tawad para sa kanyang bisyon. Pinipilit ang mundo na mag-ayon sa kanya. Ang mundo ay humihingi ng ebidensya bago magbigay ng pahintulot. Ipakita mo sa akin na magagawa mo ito at pagkatapos ay maniniwala ako sa iyo. Nauunawaan ng natatanging tao na ang pisika ay gumagana ng kabaliktaran para sa isipang tao. Kailangan mong maniwala dito sa isang psikolohikal na antas ng katiyakan bago pa lumabas ang kahit isang piraso ng ebidensya. Kasalukuyan kang nakikipagnegosasyon sa isang realidad na itinayo ng ibang tao. Tigilan na ang pakikipagnegosasyon. Magsimula na sa pag-uutos. Paano mo ma-override ang hardwiring ng isipang dinisenyo para hanapin ang kaligtasan? Paano ka tatalon sa bangin at papaniwalain ang iyong nervous system na alam mong lumilipad? Sandatahang pagkabaliw. Tingnan natin ang tunay na agham ng kabaliwan. Sa huling bahagi ng dekada 80,
Isang mananaliksik na si Shelley Taylor sa UCLA ay nakatuklas ng isang nakakatakot na katotohanan tungkol sa isipang tao. Pinag-aaralan niya ang kalusugang pangkaisipan at kung paano natin nakikita ang realidad. Ang natuklasan niya ay nagbasag sa pundasyon ng modernong psikolohiya. Ang mga taong pinakatumpak na nakita ang mundo, ang mga taong tama ang pagtatasa sa kanilang sariling mga pagkukulang, sa posibilidad ng kabiguan at sa kahigpitan ng mundo, sila ang mga klinikal na nalulungkot. Ang katinuan, ang dalisay na pagiging makatotohanan ay direktang nagdadala sa kahirapan. Ang mga malusog, ang mga lubos na matagumpay, ang mga matiisin, silang lahat ay may iisang karaniwang psikolohikal na depekto. Nagdurusa sila sa positibong ilusyon. Palagi nilang pinasosobra ang kanilang mga kakayahan. Naniniwala silang mas kontrolado nila ang mga random na pangyayari kaysa sa tunay. Tinitingnan nila ang kanilang kinabukasan nang hindi makatuwirang maliwanag. Sila ay may ilusyon. At ang ilusyon na yon ay eksaktong nagpapagana sa kanila sa mas mataas na antas. Si Daniel Kahneman, ang Nobel laureate, ay nag-aral ng psikolohiya ng matagumpay na mga negosyante. Natuklasan niya ang eksaktong parehong patolohiya. Ang mga taong nagbabago ng mundo ay gumagana sa isang optimism bias na napakasukdulan na halos katulad ng kabaliwan. Tinitingnan nila ang isang 70% rate ng kabiguan at totohanang iniisip, kita kawawa naman yung 70%. Mabuti at iba ko. Hindi ito ang murang nakakalason na positivity na nakikita mo sa social media. Hindi ito ngingiti sa pader at umaasang ito ay magiging pinto. Ito ay isang biyolohikal na paghack ng sariling katuparan na propesya. Kapag tinanggap mo ang isang ilusyon na paniniwala sa iyong sariling kawalang iwasan, binabago ng iyong utak ang mekanismo ng pag-filter nito. Ang reticular activating system sa iyong isipan ay titigil sa paghahanap ng mga dahilan para sumuko at magsisimulang mag-scan ng kapaligiran para sa mga sandata na gagamitin. Kung naniniwala kang may psikolohikal na katiyakan na ikaw ay itinakda na pamunuan ang iyong espasyo, hindi ka natutulog tulad ng normal na tao. Hindi ka nagsasalita tulad ng normal na tao. Nagtitiis ka ng sakit na masisira ang isang realista dahil para sa iyo, ang sakit ay simula lamang ng iyong hindi maiiwasang tagumpay. Ang realista ay tumitingin sa isang nakakulong na pintuan at nagsasabi, "Nakalaki to, uuwi na ako." Ang isip ang may ilusyon ay tumitingin sa nakakulong na pintuan at nagsasabi, "Ito ay isang pagsubok para panatilihin ang mahihina sa labas. Sisirain ko ang mga bisagra." Kailangan mong mag-alaga ng isang arogansya na napakalalim, napaka hindi matitinag, na ang mundo ay kalaunan ay yuyuko para tumanggap nito. Kailangan mong humingi ng imposible mula sa iyong sarili at tratuhin ang mga kasunod na himala bilang karaniwan. Ngunit paano mo ito pinapanatili kapag sinigurado ka ng mundo? Kapag nabigo ka, kapag hinahangaan ka, kapag ang ilusyon ay nagbabanta na mag-crack sa ilalim ng bigat ng matigas na katibayan. Ang patlang ng pagbaluktot ng realidad. Isaalang-alang ang kwento ni Andres Bonifacio. Hindi ito ang kwento ng isang tao na ipinanganak sa yaman o kapangyarihan. Ito ang kwento ng isang bodegero mula sa Tondo na may isang ilusyon. Sa panahon ng ang buong mundo ng Pilipinas ay nagsasabi na imposible ang kalayaan, na ang Espanya ay masyadong makapangyarihan, na ang isang manggagawa ay walang karapatang mangarap ng mga imperyo, itinayo ni Bonifacio ang katipunan. Tinawag siya ng mga erudito na hangal. Sinabi ng mga maneghala na ang kanyang plano ay pagpapakamatay. Inilatag ng mga realista ang mga katotohanan. Walang sandata, walang hukbo, walang pera. Ang definisyon ng hindi makatotohanan. Hindi pinansin ni Bonifacio. Hindi siya nakipagnegosasyon sa kanilang realidad. Nagambil siya ng mga karaniwang tao, mangingisda, magsasaka, manggagawa, at sinimulan niyang baguhin ang kaisipan ng isang bansa. Humukay siya sa pamamagitan ng takot, sa pamamagitan ng pag-aalinlangan,
sa pamamagitan ng pag-uyang ng buong sibilisadong mundo. At nabuhos niya ang dugo para sa isang bisyon na tinawag ng lahat na imposible. Ang mga realista ay napilitang muling isulat ang kasaysayan dahil ang isang ilusyonado na manggagawa ay tumanggi na tanggapin ang kanilang mga hangganan. Ito ang kapangyarihan ng patlang ng pagbaluktot ng realidad. Kapag ang iyong panloob na paniniwala ay mas mabigat kaysa sa panlabas na skeptisismo, ang mundo ay kalaunan ay yuyuko. Ngunit kailangan mong tanungin ang iyong sarili. Mayroon ka bang tiyan para dito? Mayroon ka bang lakas para matawag na hangal sa loob ng maraming taon bago ka tawaging henyo? Karamihan sa mga tao ay tatalikod. Nananabik sila sa init ng agarang pagpapatunay. Gusto nilang may pumalo sa kanilang likod at sabihing nasa tamang landas ka. Naunawaan ng natatanging tao na kung lahat ay sumasang-ayon sa iyo, ang iyong layunin ay masyadong maliit. Kung ang iyong bisyon ay hindi nagdudulot ng kahit katamtamang pag-aalala mula sa mga tao sa paligid mo, ganap kang naglalaro sa loob ng mga hangganan ng karaniwan. Ang asimetriya ng panganib. Babala sa iyo ang mga realista tungkol sa panganib. Sasabihin nila sa iyong ang pagkakaroon ng ilusyon ay mapanganib dahil maari kang mawalan ng lahat. Ito ang ultimate mathematical error ng karaniwan. Hindi nila naiintindihan ang asimetrikong panganib. Tinitingnan ng realista ang isang negosyo at nagsasabi, may 70% pagkakataon na mabigo ako at magmukhang tanga, kaya hindi ko susubukan. Tinitingnan ng taong may ilusyon ang eksaktong parehong negosyo at nagsasabi, may 10% pagkakataon na makakagawa ako ng isang bagay na magbabago ng landas ng aking lipi magpakailanman. Ang halaga ng kabiguan ay pansamantalang kahihiyan. Ang gantimpala ng tagumpay ay kawalang kamatayan. Ihahagis ko ang taya. Ang realista ay sobrang pinahahalagahan ang kanilang kasalukuyang kaginawahan. Pinoprotektahan nila ang kanilang marupok na ego. Binabantayan nila ang kanilang maliit na ipon at tahimik na mga katapusan ng linggo na parang sagrado ang mga ito. Hindi sila sagrado. Sila ang mga tanikala na nagpapanatili sa iyo ng eksakto kung nasaan ka. Kapag tinanggap mo ang manufactured na psikolohikal na pagbabago na ito, titigil kang matakot sa kabiguan dahil hindi mo na ito tinitingnan bilang isang terminal na kondisyon. Tinitingnan mo ito bilang isang datos. Kapag bumagsak ang isang video, kapag bumagsak ang isang paglulunsad ng negosyo, kapag nag-uiba ang isang relasyon dahil tumanggi kang ibaba ang iyong pamantayan, ang realista ay nakakaramdam ng kahihiyan. Ang isipang may ilusyon ay nakakaramdam ng malamig na klinikal na pag-usisa. Kapaki-pakinabang. Ang merkado ay hindi tumugon sa stimulus na iyon. Iaayos ko ang stimulus. Ganap kang nalalagay sa emosyonal na bigat ng resulta. Naging siyentipiko ka na nagpapatakbo ng eksperimento sa sansinukob. At ang sansinukob ay lubos na tumutugon sa taong tumatanggi na huminto sa pagsubok nito. Ito ang paraan ng pag-armas ng optimismo. Hindi ka lang umaasa para sa pinakamahusay. Inaasahan mo ang pinakamahusay ng may napaka-agresibong karapatan na pinipilit ng mga pangyayari na sumuko. At kapag hindi sila sumuko agad, pinaglalabanan mo sila. Ang mundo ay ganap na puno ng mga taong sumuko bago pa matibag ang konkreto. Tinamaan nilang pader, naipagod ang kanilang mga kamao, at bumalik sila sa kaginhawahan ng sopa, inaaligwas ang kanilang sarili sa kasinungalingang ito ay hindi talaga para sa kanila. Wala nang para sa iyo. Ang tadhana ay isang mito na naimbento ng mga tamad para ipaliwanag ang mga nagawa ng walang pagod. Ikaw ang sumulat ng script. Pukpukin mo ang konkreto at huwag kang huminto hanggang hindi ito dumurog. Ang kamatayan ng paghingi ng tawad. Para ganap na may samang balangkas na ito, kailangan mong patayin ang isang tiyak na reflex sa iyong sarili. Kailangan mong itigil ang paghingi ng tawad para sa iyong ambisyon. Panoorin kung paano nagsasalita ang mga tao kapag nag-usap sila tungkol sa gusto nila. Nagbibigay daan sila. Gumagamit sila ng mga qualifier. Umaasa akong. Sinusubukan ko. Maganda sana kung.
Nag-aabot na sila ng paumanhin para sa kanilang hindi maiiwasang kabiguan. Binibigyan nila ang kanilang sarili ng psikolohikal na labasan para kapag sumuko sila, masasabi nila na hindi sila kailanman ganap na committed naman. Burahin ang wikang ito mula sa iyong bibig. Burahin ito mula sa iyong isipan. Kapag nagsalita ka tungkol sa iyong kinabukasan, nagsasalita ka sa tiyak na kasalukuyang panahunan. Binubuo ko ito. Kinukuha ko ang lupaing ito. Ito ay akin. Sa simula ay magiging hindi komportable ito. Sisigaw ang iyong utak sa iyo. Babalaan ka na inilalantad mo ang iyong sarili sa kahihiyan. Hayaan mo itong sumigaw. Ang ego ay natatakot sa agwat sa pagitan ng iyong kasalukuyang realidad at ng iyong sinabi na ambisyon. Magaling. Ang agwat na iyon ay kung saan nakatira ang friction at ang friction ay lumilikha ng apoy. Kapag tumigil kang humingi ng tawad para sa iyong mga pagnanasa, pinipilit mo ang mundo na seryosohin ka. Nagpo-project ka ng isang frequency ng ganap na hindi pagpapahintulot sa mediocre. Mararamdaman ito ng mga tao. Ang ilan ay matatakot dito. Tatawagin ka nilang arugante. Tatawagin ka nilang hambog. Hayaan silang umalis. Inifilter nila ang kanilang sarili mula sa iyong ekosistema. Ang mga mananatili ay ang mga na-magnetize ng iyong katiyakan. Gusto nilang malapit sa init ng iyong apoy. Hindi ka obligadong maging magalang. Hindi ka obligadong maging relatable. Obligado kang maging epektibo. Ang pinakadakilang mga isipan sa kasaysayan ay kilala-kilala na mahirap na kasama. Sila ay mapanganib. Sila ay walang kompromiso. Ganap silang inari ng kanilang sariling bisyon. Hindi sila sumusubok na manalo ng popularity contest. Sinusubukan nilang i-bend ang tila ng mundo. Ang mundo ay ganap na puno ng mga taong sumuko bago pa matibag ang konkreto. Tinamaan nila ang pader, naipagod ang kanilang mga kamao, at bumalik sila sa kaginhawahan ng sopa. Inaligwas ang kanilang sarili sa kasinungalingang ito ay hindi talaga para sa kanila. Wala nang para sa iyo. Ang tadhana ay isang mito na naimbento ng mga tamad para ipaliwanag ang mga nagawa ng walang pagod. Ikaw ang sumulat ng script. Puppukin mo ang konkreto at huwag kang huminto hanggang hindi ito dumurog. Ang kamatayan ng paghingi ng tawad. Para ganap na maisama ang balangkas na ito, kailangan mong patayin ang isang tiyak na reflex sa iyong sarili. Kailangan mong itigil ang paghingi ng tawad para sa iyong ambisyon. Panuurin kung paano nagsasalita ang mga tao kapag nag-usap sila tungkol sa gusto nila. Nagbibigay daan sila. Gumagamit sila ng mga qualifier. Umaasa akong. Sinusubukan ko. Maganda sana kung. Nag-aabot na sila ng paumanhin para sa kanilang hindi maiiwasang kabiguan. Binibigyan nila ang kanilang sarili ng psikolohikal na labasan para kapag sumuko sila, masasabi nila na hindi sila kailanman ganap na committed naman. Burahin ang wikang ito mula sa iyong bibig. Burahin ito mula sa iyong isipan. Kapag nagsalita ka tungkol sa iyong kinabukasan, nagsasalita ka sa tiyak na kasalukuyang panahunan. Binubuo ko ito. Kinukuha ko ang lupaing ito. Ito ay akin. Sa simula ay magiging hindi komportable ito. Sisigaw ang iyong utak sa iyo, babalaan ka na inilalantad mo ang iyong sarili sa kahihiyan. Hayaan mo itong sumigaw. Ang ego ay natatakot sa agwat sa pagitan ng iyong kasalukuyang realidad at ng iyong sinabi na ambisyon. Magaling. Ang agwat na iyon ay kung saan nakatira ang friction at ang friction ay lumilika ng apoy. Kapag tumigil kang humingi ng tawad para sa iyong mga pagnanasa, pinipilit mo ang mundo na seryosohin ka. Nagpo-project ka ng isang frequency ng ganap na hindi pagpapahintulot sa mediocre. Mararamdaman ito ng mga tao. Ang ilan ay matatakot dito. Tatawagin ka nilang arugante. Tatawagin ka nilang hambog. Hayaan silang umalis. Inifilter nila ang kanilang sarili mula sa iyong ekosistema. Ang mga mananatili ay ang mga na-magnetize ng iyong katiyakan. Gusto nilang malapit sa init ng iyong apoy. Hindi ka obligadong maging magalang. Hindi ka obligadong maging relatable. Obligado kang maging epektibo.
Ang pinakadadakilang mga isipan sa kasaysayan ay kilala-kilala na mahirap na kasama. Sila ay mapanganib. Sila ay walang kompromiso. Ganap silang inari ng kanilang sariling bisyon. Hindi sila sumusubok na manalo ng popularity contest. Sinusubukan nilang i-bend ang tela ng mundo. Ngunit may madilim na panid dito. Isang halaga sa paglabas sa consensus reality. Kapag pinili mo ang landas ng ilusyonadong tagumpay, magtitrigger ka ng matinding psikolohikal na immune response mula sa mga taong pinakamalapit sa iyo. Hindi nila papurihan ang iyong bagong pag-iisip. Susubukan nilang gamutin ka nito. Ang amputasyon ng matino. Kailangan mong maunawaan ang mekanika ng conformity. Ang ating kultura, ang kulturang Pilipino, ay malalim na nakawire para hanapin ang sentro ng kawan. Ang konsepto ng pakikisama ay malalim na nakatanim sa atin. Kapag lumabas ka sa kawan, hindi ka lamang nanganganib sa mga elemento. Nagbabanta ka sa nakitang kaligtasan ng lahat ng iniwan mo sa likod. Uupokin nila ka. Gagamitin nila ang malambot, nag-aalalang tono. Ililista nila ang mga istatistika ng kabiguan. Itatanong nila sa iyo kung ano ang iyong backup plan. Ang talagang ginagawa nila ay sinusubukang i-drag ka pabalik sa kanilang antas ng baseline anxiety. Ang iyong irasyon na kumpiyansa ay nagpaparamdam sa kanilang piniling mediocre na parang isang kabiguan ng tapang. Kung tama ka, ang kanilang buong worldview ay mali. Hindi mo maaring makipagtalo sa mga taong ito. Ang lohika ay walang silbi laban sa isang taong ang pangunahing layunin ay emosyonal na anesthesia. Kailangan mong magsagawa ng amputasyon. Hindi palagi ito nangangahulugang pisikal na pagputol sa kanila mula sa iyong buhay, kahit minsan ito ay kailangan. Nangangahulugang amputahin ang kanilang access sa iyong panloob na realidad. Titigil kang ibahagi ang iyong mga bisyon. Titigil kang humingi ng kanilang feedback. Titingnan mo sila sa mata, ningiti at ganap na hihindi sa kanilang payo. Kailangan mong maging isang kuta ng ganap na hindi matitinag na paniniwala sa sarili. At pagkatapos ay darating ang pinakamahirap na bahagi. Tatamaan ka ng pader. Hihinto ang iyong momentum. Mag-iimig ang mga numero. Mamamatay ang traction. Nangyayari ito sa bawat natatanging tao. Ito ang friction ng realidad na sinusubok ang lakas ng iyong ilusyon. Kapag namatay ang iyong momentum, lalabas ang mga kritiko. Ituturo nila ang iyong natigil na pag-unlad at sasabihin, sinabi na namin sa iyo. Kukutuhin nila ang iyong mga pamamaraan. Sasabihin nila na may kapintasan ang iyong estilo. Dito nasisira ang amateur at nalampasan ng master. Titingnan mo ang iyong natigil na pag-unlad at mararamdaman mong kailangan mong mag-adapt. Kailangan mong baguhin ang iyong pagpapatupad. Kailangan mong ipivot ang iyong estrateya. Ngunit isang nakakaduwal na takot ang hahalina sa iyo. Mag-aatubili kang baguhin ang iyong estilo dahil natatakot ka na kung magpipivot ka ngayon, magmumukhang isang konsesyon ito. Iniisip mo kung babaguhin ko ang aking diskarte, inaamin ko na tama sila ng lahat. Pakinggan kung gaano karupok ang tunog niyon. Ang tunay na isipang may ilusyon ay walang pagmamalasakit sa pagwawagi ng isang debate sa isang manonood. Naglalaro ka ng isang laro ng ganap na kapangyarihan, hindi isang laro ng public relations. Kung ang pagbabago ng iyong anggulo, iyong medium o iyong estilo ay makakakuha sa iyo ng imperyo, susunugin mo ang lumang estilo ng walang ikalawang pag-iisip. Hayaan silang isipin na tama sila. Hayaan silang angkinin ang kanilang murang tagumpay. Naglalaban sila para sa ilusyon ng pagiging tama. Naglalaban ka para sa trono. Hindi nagmamalasakit ang leon kung iniisip ng mga hyena na pinilit nila siyang baguhin ang kanyang landas sa pangangaso. Nagmamalasakit lamang siya sa patay. Kailangan mong maging napaka-obsessed sa ultimate na resulta na wala kang ego na naka-attach sa mga micro-adjustments sa daan. Ang iyong ilusyon ay nakaangkla sa iyong panghuling tagumpay, hindi sa pagiging perpekto ng iyong kasalukuyang draft. Ang makasaysayang blueprint ng pagkabaliw. Kung sa tingin mo, ang pilosopiyang ito ay isang abstract na teorya,
Tingnan mo ang arkitektura ng kasaysayan. Sa bandang huli ng ika-19 na siglo, sumang-ayon ang buong mundo na ang katipunan ay isang pangarap na walang pagkakataon. Isang imposible. Sinabi ng mga pinakamatalinong lalaki sa lupa, ang mga realista, ang mga historiador, na imposible ang kalayaan ng Pilipinas. Pagkatapos ay dumating si Emilio Aguinaldo. Hindi siya isang general na may napakaraming sandata. Hindi siya isang hari na may napakaraming ginto. Ngunit meron siyang ilusyon. Naniniwala siya na may nasusunog na irasyon na katiyakan na ang mga Pilipino ay nararapat na maging malaya. Kinutya siya ng akademikong mundo. Tinawag nila siyang rebelde, isang amateur, isang baliw na sumusunod sa mga multo. Inilatag nila ang mga makatotohanang katotohanan. Walang formal na hukbo, walang sapat na sandata. Isang suicide mission sa pananalapi at dugo. Hindi pinansin ni Aguinaldo. Hindi siya nakipagnegosasyon sa kanilang realidad. Kumuha siya ng kanyang mga tao, pumunta sa Kawit, Cavite at nagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas. Humukay siya sa pamamagitan ng takot, sa pamamagitan ng pag-aalinlangan, sa pamamagitan ng pag-uyam ng buong sibilisadong mundo. At ano ang nahanap niya? Nahanap niya ang isang bansa. Nahanap niya ang mga pader ng isang bagong republika. Nahanap niya ang mito at hinalak niya ito ng humihiyaw sa realidad. Ang mga realista ay napilitang muling isulat ang mga aklat ng kasaysayan dahil ang isang ilusyonadong lalaki ay tumanggi na tanggapin ang kanilang mga hangganan. Ito ang kapangyarihan ng patlang ng pagbaluktot ng realidad. Kapag ang iyong panloob na paniniwala ay mas mabigat kaysa sa panlabas na skeptisismo, ang mundo ay kalaunan ay yuyuko. Ngunit kailangan mong tanungin ang iyong sarili. Mayroon ka bang tiyan para dito? Mayroon ka bang tibay para matawag na hangal sa loob ng maraming taon bago ka tawaging bayani? Karamihan sa mga tao ay tatalikod. Nananabik sila sa init ng agarang pagpapatunay. Gusto nilang may pumalo sa kanilang likod at sabihing nasa tamang landas ka. Nauunawaan ng natatanging tao na kung lahat ay sumasang-ayon sa iyo, ang iyong layunin ay masyadong maliit. Kung ang iyong bisyon ay hindi nagdudulot ng kahit katamtamang pag-aalala mula sa mga tao sa paligid mo, ganap kang naglalaro sa loob ng mga hangganan ng karaniwan. Dumating na tayo sa puso ng paradox. Ang mga taong nangangaral ng realismo ay naniniwala na malinaw nilang nakikita ang mundo. Naniniwala silang sila ang mga matino. Ngunit ano ang katinuan sa isang mundo na likas na magulo, hindi mahuhulaan at ganap na nababago? Ang tumingin sa isang blankong canvas at makita lamang ang isang blankong canvas ay hindi katinuan. Ito ay kadiliman. Ang tumingin sa isang blankong canvas at makita ang isang obra maestra na hindi pa umiiral at naniniwala sa obra maestra na iyon ng napakalalim na inihahain mo ang iyong tulog, ang iyong kaginhawahan at ang iyong reputasyon para ipinta ito. Iyon ang maganda. Nakakatakot na ilusyon na nagpapasulong ng lahi ng tao. Ginugol mo ang iyong buong buhay sa pagsubok na ayusin ang iyong mga pagkukulang. Sinusubukan mong maging mas nakabase sa lupa. Sinusubukan mong maging mas makatuwiran. Paano kung ang iyong katuwiran ay ang eksaktong bagay na nagpapakulong sa iyo? Paano kung ang pinakamapanganib, makapangyarihan, hindi maabot na bersyon ng iyong sarili ay ang isa na pinigilan mo dahil natatakot ka sa kung ano ang iisipin ng iyong mga kapitbahay? Hindi ka nangangailangan ng mas maraming payo. Hindi ka nangangailangan ng isa pang estratehiya. Hindi ka nangangailangan ng isa pang aklat tungkol sa kung paano i-optimize ang iyong umaga. Kailangan mong mawala ang iyong isipan. Kailangan mong ganap na lumabas sa consensus reality at itayo ang iyong sarili. Kailangan mong magpasya ngayong gabi na ang bersyon ng kinabukasan na nakikita mo sa iyong ulo ay ang tanging katanggap-tanggap na resulta at nahahahatak mo ito sa pang-iral kahit kailangan mo itong hawakan sa lalamunan. Itigil ang pagiging makatotohanan. Ang mga makatotohanang tao ay malungkot.
maging may ilusyon. Ito ang tanging paraan na talagang mananalo ka. Kung binuksan ng video na ito ang iyong mga mata, pag-isipan mo ito. Ang window para ibahagi ang uri ng katotohanan ito ay nagsususara. Gusto ng algorithm na maging malambot ka. Gusto nitong maging docile ka. At ang sistema ay dinisenyo para pigilin ang impormasyon na nagagambala sa baseline. Tumanggi akong maglaro ng larong yon. Sa halip na bawasan ang aking mensahe para masiyahan ang sistema, dinidoble ko ang aking lalim. Ngunit hindi ko makalabanan ang makina na ito ng nag-iisa. Kailangan ko ang iyong suporta para mapanatili ang channel na ito at ang misyon na ito na buhay. I-click ang link sa description ngayon at pumunta sa aking page para sumali sa akin. Doon ko tinutuktukan ng kuta. Gumagawa ako ng mga hilaw at walang filter na video para sa mga miyembro lamang doon. Ang eksaktong psikolohikal na mga blueprint at walang kompromisong katotohanan na hindi maaring mabuhay sa platform na ito. Karamihan sa mga tao ay isasara ang video na ito. Mag-click sa isang bagay na ligtas at babalik sa pagiging makatotohanan. Huwag maging katulad nila. Samahan mo ako at sama-sama nating i-dictate ang ating sariling realidad.